Magandang gabi sa bawat isa, maging sa mga nanonood through online. Welcome again sa ating Death in Marriage series, The Cross in the Covenant. Sige po, find your place. Natutuwa ako dun sa ating every night, no, every Thursday night na mga discussion, yung tinatalakay sa atin from business talk to relationship talk. Kasi parang meron siyang kaugnayan, no? Lalo-lalo na sa series natin ngayon from business talk na it talks about relationship. No? Sa business, yung relationship mo sa coworker, at ganun din naman sa ating relationship talk kung paano natin mapapalago ang isa't isa. Nagtitake ba kayo ng inyong mga aha sa inyong mga sa dinidiscuss natin ano yung aha ninyo? Ako kanina yung aha ko kanina doon sa business talk, Christ leadership produces leadership. No? Kasi na-realize ko lang din na parang bigla lang din pumasok sa isip ko na nga, yung leadership ni Kristo, it did not create followers. But all person who follows Christ also naging leader din sila, no? Si Doubting Thomas, dahil sa persecution, napunta siya sa Goa, India. Doon niya itinayo yung Christianity. Pero syempre, yung kamatayan niya, ano ba tawag doon, nakabaliktad, na ipinako din po siya sa krus. Doon po siya namatay. Now, hari nawa sa ating relationship talk ay ganun din, no? Magkaroon din po kayo ng aha ninyo sa marriage, aha ninyo sa inyong relationship as husband and wife, or aha as a future husband and wife, no? Na magkaroon kayo din ng aha. So, the cross in the covenant, yan po yung ating series, ating topic sa gabing ito. At yung ating pong verse ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 28. Sabi diyan, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing by the washing with water through the word. 27 and 28, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. No? Disclaimer lang, no? Na baka isipin nyo, bakit pastor puro husband lang yung nabanggit? Walang wife. No? So mamaya matatalakay din natin yan. Huwag po kayong mag-alala. Baka sabihin ng mga lalaki dito na mukhang kami lang yung papatamaan ni pastor. No? Hindi po. Hindi ko po rin iniiwas yung sarili ko. No? May tatamaan din pong mga asawa natin. Sabi nga nung isang nag-aaway, sa may tapang niya, lakas ng boses, sabi, sa bahay na to, masusunod. Uuwi ako kung anong oras ako uuwi. Sabi niya ganun. Kapag pumunta ako sa barkada ko, wag mo akong iti-text, wag mo akong susunduin. Ganyan. Ang dami niyang sinasabi. Nandun siya sa labas. Tapos lumabas yung asawa niya, sabi ng asawa. Ano sinasabi mo? Alam mo, ganyan yung sinasabi ng nung kaibigan kong lalaki doon sa asawa niya. So, ginaya niya lang pala. Akala ko siya na yung nag-ano ng niya, ng sarili niya. Dinidemand niya na yung authority niya eh. Yung pala ginagaya niya lang. So marriage is not sustained by compatibility. It is sustained by crucifixion. Parang ang bigat kagad do, nung pinakabungad natin. Crucifixion kagad.
Yung iba sa inyo, pag naghahanap kayo ng partner, kailangan compatible. Tama? Titingnan nyo yung kanyang horoscope, titingnan nyo yung kanyang birthstone, no? Ano ba mga birthstone nyo? Pagka, no, tama ba yung Cancer, Sagittarius, tama ba yun? No? Parang may mga compatible yan, no? Tinitingnan natin yan. But the reality is, it is sustained by crucifixion. This suggests that the successful marriage is less about finding a perfect, compatible partner and more about sacrificial love and commitment to selflessness. Ibig sabihin na it's not more on compatibility, but kundi kung papaano yung ibibigay mo ang iyong sarili doon sa mapapangasawa mo. Are you willing to give up, no, yourself for the sake of your partner? Willing ka ba? Kasi the idea is emphasizing that true love as modeled by Christ involves daily self-giving. So, ganun po talaga sa pag-aasawa, especially tayong mga lalaki. Mamaya matatalakay natin yung kapag ka meron kayong problema, nag-aaway kayo, kailangan bang manalo tayo sa argument? O kailangan ba matalo tayo sa argument? Kapag nanalo ba tayo, nananalo ba talaga tayo? O lalo lang tayong natatalo? Napapalabit, nawiwin ba natin yung kanyang puso or lalo lang natin napapalayo, no? So, compatibility can be seen as a contractual idea, no? I'll stay as long as my needs are met and we get along. Habang nagkakasundo kami, I will stay. But relationship, tandaan natin, arise problem, no, on your journey sa inyong couple life, no? Nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng mga issue na dapat ninyong harapin, no? The same with business, di ba? Sa business, as a businessman, may nakakaharap din kayong mga issue na dapat nyong harapin. Hindi para masira ang company, but for the company to grow more and expand more. Ganun din sa buhay may asawa, para mas lalong lumago as a person, as a couple, and also as a spiritual being. So, yung sinumpaan natin na till death do us part bilang mag-asawa, it requires 100% willingness to work through incompatibilities, no? Yung inyong hindi pinagkakasunduan. So, dahil nanumpa kayo till death do us part, so work out niyo yun. Covenant of marriage can only function through the principle of sacrifice. Tandaan po natin yan. No one can fulfill kingdom marriage without the spirit of the cross. A crossless marriage is a powerless marriage. Anong ibig sabihin yan? The core idea of the statement is that compatibility focuses on easy, natural fit between two people. Kung ano lang yung easy, kung ano lang yung madali. No? Sa mag-asawa, hindi laging paggising mo ay nagagandahan ka sa asawa mo. Or sabi nga ni Vico Soto na pag gumigising siya minsan, hindi niya ramdam na mahal na Oyo Soto po pala, sorry. Buti na lang, gising pa kayo. Tinetest ko lang kayo kung ano eh. Kasi wala bang asawa si Vico, di ba? Galing ah. Thank you. So, si Oyo, no, hindi si Vico. Sabi niya, pagising niya sa umaga, hindi niya minsan ramdam na mahal niya si Christine. Pero sabi niya, dahil nagdesisyon siya, so kailangan niyang i-remind yung sarili niya na ito yung asawa niya, pinakasalan niya.
So, this core idea, its focuses on easy, natural fit between two people, which the idea implies is not enough to sustain a lifelong commitment. Instead, the marriage is sustained by crucifixion, meaning it need a sacrificial love. No? Means a sacrificial love. No, parang yung mag-asawa, sabi niya, ikaw, kilala na kita. Lahat ang gawin mo, ganito. Nag-knock-knock yung asawa. Knock-knock. Sabi nung, who's there? So, kita mo, hindi pa rin ako kilala. No, kasi nag-knock-knock lang. Who's there? Kita mo, hindi pa rin ako kilala, sabi nung ano. Yung mag-asawa niya nag-aaway, no? So, it requires a daily dying self or crucifixion on one's selfishness, pride, and personal demands to prioritize the well-being and sanctification of the spouse. Ipinakikita dito na yung pagtsatsaga. As husband, we die every day for our spouse. At alam ko ganun din sa mga kababaihan na namatay din kayo, no? Para sa inyong spouse din. In order to both of you na lumago kayo as a person and as a spiritual being. So, mini-mirror nito yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo doon sa church, no? Sa elect, doon sa mga citizen ng kingdom. No? Sabi ni Apostle Pablo, heaven is our true home or nation or country or citizen tayo ng heaven. Pero ang kagandahan lang nun, anak tayo ng Panginoon. Kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, tinanggap natin siya, binibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, hindi lang tayo citizen ng heaven, kundi anak din tayo nung hari na naghahari doon sa heaven. So, hindi lang kayo citizen, kundi mga prince and princess din kayo ng kalangitan. So, kung paano ibinigay ng Panginoong Kristo yung kanyang sarili para sa church, ganun din naman ibinibigay natin ng ating sarili. Kasi ang aim ng pag-aasawa, ang aim ng as a married couple is for you, no, to reflect Christ's love and Christ's life. Kung paano natin i-reflect, no? Kung Kristiyano tayo, mas nakikita hindi yung ating pagiging Kristiyano, hindi yan nakikita sa ating mga sinasabi lang. Hindi yan nakikita na Kristyan ako, pero nakikita ng tao na Christian tayo dahil sa ating ginagawa. Paano tayo nakikipag sa ating relationship, paano tayo nakikitungo sa bawat isa, kung paano natin sila pinakikitunguhan, sa mga trabahador, kung paano natin pinakikitunguhan. So, nakikita yung ating pagiging Kristiyano. Ang Panginoong Kristo, sabi niya sa mga alagad, tinuturing ko kayong kaibigan, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin. Tinuturing ko kayong mga kaibigan dahil sinusunod ninyo ang turo at ang utos ng Ama sa langit. Katulad ng pagturing ng Panginoong Diyos kay Abraham, no? Sabi niya, naalala ko yung linyahan ni Tommy, no? Doon sa Pipito Manaloto. Pipito, my friend. Siguro ganun din yung sabi ng Panginoong Diyos, no? Ng Diyos Ama kay Abraham. Abraham, my friend. Di ba hindi dahil may kailangan ng Panginoong Diyos kay Abraham, kundi nakita niya kung paano sumusunod si Abraham. So, we have 5 points na tatalakayin sa gabing ito. I hope na malabanan ninyo yung inyong antok. No? I hope na may stay natin yung ating mga nakikita po tayo sa camera. Sa inyo po nakafocus ngayon. So, dalangin ko na makayanan pa po natin. Number 1 point is covenant
is a cross, not a contract. Contract protects rights, while covenant requires sacrifice. The purpose of the covenant for God's people is to be faithful to God. Kaya ang Panginoong Diyos naglagay ng covenant, nagbigay ng covenant, ay para yung kanyang mga tao ay maging faithful sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga utos. Makita nila kung gaano yung benefits na tatanggapin nila sa Panginoong Diyos kapag naging faithful sila. Mababasa niyo po yan sa Deuteronomy kung ano yung pangako ng ating Panginoong Diyos kapag naging faithful sila. Pero sabi doon, kapag hindi kayo naging faithful, ganito din ang mangyayari sa inyo. Ganon din po sa buhay mag-asawa. Kapag hindi naging faithful ang isa, marami din po. No? Yung hindi magiging stable ang buhay nyo, hindi magiging maayos ang inyong pagsasama. But when both of you becomes faithful, nandun yung blessing. Kaya sabi niya, the covenant is a cross, not a contract. The purpose of the covenant, no? Asa na ba ako? Kapag yung purpose ng covenant, kaya may sacrifice, kasi kailangan nating i-fulfill yon. Kapag kayong isa nag-break, kailangan ng sacrifice. Okay? Para mabuo uli yon. While the purpose, hindi mo kailangan ng faithfulness. Yung contract, hindi mo kailangan ng faithfulness doon. Kailangan mo lang ma-deliver kung ano yung sinasabi ng contract. Halimbawa, nag-apply ako kay Boss K. Trabahador niya ako. Ako yung magsusupply sa kanya ng... Ano ba pwede kong isupply? Kung ano yung hinihingi niya, halimbawa furniture, kailangan na sabihin niya sa akin, Pastor, gawan mo ako ng 50 table, round table per month or per week or per 3 days. Nakalagay doon sa contract na kailangan ko mag-provide sa kanya ng 50 tables. So yun lang, no? Kailangan kong i-provide yon. Kailangan ko i-provide lahat yon. Kapag hindi, it's either mabaliwala yung aming kontrata. Or sa mga halimbawa, yung mga nagtatrabaho, kailangan mag-stay for 2 years, kailangan mong gawin yon, so mag-i-stay ka lang. While the covenant, it requires your faithfulness to abide, to represent, na kailangan mong ipakita sa iyong buhay na ito yung sinasabi ng covenant. Dahil kami bayan ng Diyos, kailangan ipakita namin na buhay sa amin ng Diyos. Ganun din sa marriage. Na dahil kami mag-asawa, kailangan ko ipakita na ako'y may asawa na. No, hindi na ako, kumbaga, hindi na ako available. Nakukuha niyo po ba? Naiintindihan niyo po? No. The covenant is a cross, not a contract. Sabi ng contract, I will give if you give. But the covenant, I will give even if you don't give. No? Ibibigay ko kahit hindi ka nagbibigay. Ipupulfill ko. Kasi ganun yung Panginoon. Ang faithfulness ng Panginoong Diyos, hindi yan nagdedepende sa faithfulness natin. He is faithful. I mean, He is faithful even we are not faithful. Hindi kayo nagiging faithful para i-bless. Bless na kayo ng Panginoon for you to stay to be faithful. Sabi nga ni Rick Warren sa kanyang prayer, hindi siya nagpe-pray na i-bless siya ng Panginoon. Pero ang prayer niya, nai-increase pa yung mga bagay na bless ng Lord sa kanyang buhay. Lord, increase the blessing that you bless in my life. Kung bless ka ng business, di ipag-pray mo na patuloy na i-increase pa ng Lord yung blessing doon sa business na yun. Kung bless ka ng magandang buhay bilang may asawa, di
ipag-pray mo na i-increase pa ng Panginoon. So that is the covenant. Ang Panginoong Diyos, He remains faithful even as not faithful. So yung pinaka-insight po dyan is love is not an emotion. It is a decision to meet others' need at your own expense. Ang hirap, no? Ang hirap. Love is not an emotion. It is a decision to meet others' need at your own expense. Yung pagmamahal natin sa isa't isa, hindi yan dahil naramdaman lang, kundi decision po ninyo yan. Kayong mag-asawa, kaming mag-asawa, it is our decision. Maaring sa una, no? May stages, pero actually, it's a decision that love. Even God Himself. Hindi dahil nararamdaman niya lang na sayang naman tong nilikha ko na to. Hindi ganon. Kundi, nung nilikha niya tayo, He also decided na mamahalin niya tayo. Kaya kahit nagkamali si Eva at si Adan at nagkamali tayo na patuloy na lumayo sa Panginoon, dahil nagdesisyon ng Panginoon, gumagawa siya ng kaparaanan para mapalapit tayo at makapanumbalik tayo sa Kanya. Diba? Kaya nga, ako natutuwa dahil dito lang tayo makakarinig business talk and yet parang Bible study ang dating. Natututo ka na mag-business, natututo ka pa sa salita ng Diyos. Nalalaman mo pa ang kalooban ng Panginoon while you are doing business. Di ba? Yung iba business lang eh. Huwag muna tayong mag-tax kasi ano lang ng ano. Di ba? Iba business lang. Pero dito, natututunan din natin ang salita ng Diyos. Ang katotohanan, si Kristo namatay not because we deserve love. His death created our worth. Imagine nyo. Yung kamatayan ni Kristo nagbigay sa atin ng value. While we were sinner, Christ died for us. God valued us even though we are worthless. Sabi nga ni Pablo, sinong matinong tao ang magbibigay ng kanyang buhay para doon sa taong nagkasala sa kanya? Pero si Kristo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. He gives us value. Ganun din naman sa law of marriage. It follows. Jesus' death was not reward for human worthiness, but the ultimate act of love that establishes human value. It means that instead of dying because we deserve love, we will already worthy. His sacrifice was a gift given to sinners who were not yet worthy. Yung kanyang kamatayan, regalo niya yon para sa atin, even though we are not worthy. This act is said to create our worth by providing redemption and making us children of God. Galing ng Panginoon, di ba? Pagka iisipin mo na how worthless we are and yet Christ died for us. Binigyan niya tayo ng value. Maaring isa lang tayong tuldok sa lipunan, but Christ, notices us. Nanonotice tayo ng Panginoon. Naalala ko yung kasi nagwardya po ako nung araw. Na-duty po din ako diyan sa galeriya, yung sa building. Nandun po kami sa taas. Tinitingnan namin yung mga taong naglalakad sa baba. Sabi namin, tingnan mo kung may kakilala ka dyan sa baba. So nagtatawanan kami. Kasi ang liliit lang ng tao sa baba. Hindi, kahit siguro asawa mo dumaan doon, hindi mo manonotice. Hindi mo makikilala. Pero imagine God, ang Panginoon, sa dami-dami natin, and yet na-notice niya tayo.
Hindi lang niya tayo na-notice, sabi nga ng Biblia, He called you by your name. Kilala ka niya sa pangalan mo. Hindi ka niya tinawag, hoy. Hindi ka niya tinawag. Di ba? Hindi ganun eh. Hindi siya Psst. Pag nasa ibang bansa ka daw, para makilala mo kung may Pilipino, sumigaw ka daw. Hoy! May magre-response sa'yo. Pag may nag-response, Pilipino din yun. So, na-notice tayo. In marriage, we intermarriage because we feel that we love each other, but we decided to intermarriage because we value each other. Minsan akala natin dahil mahal lang natin ang isa't isa, nararamdaman natin, but actually, we value each other. Kaya dapat tayo magpakasal. Kasi pinapahalagahan natin ang isa't isa. Anong sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang 33? Walang namumuhi sa kanyang sariling katawan, bagkus pinapahalagahan niya ito. Number 2, the cross is the pattern for husband. No? So, mga kalalakihan, mga husband, ihanda nyo na po ang inyong sarili. Sabi dyan, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Sabi ni Pablo, husband, love your wives, husbands. Hindi niya sinabi na, husbands, be romantic to your wife. Bigyan mo siya ng flower every day. Bigyan mo siya ng chocolate every day. Ano mangyayari sa asawa mo? Overweight na, diabetic pa. Hindi mo siya mahal, no? Hindi niya sinabing maging romantic. At least, hindi mo man siya nabibigyan ng flower. Nabibigyan mo naman siya ng inis. He instructed husband to love. Yung love na ginamit dyan ni Pablo is agapaw or agape. It's a divine love. Hindi siya phileo, hindi siya philos, hindi siya eros. Kundi yung ginamit ni Apostle Pablo to love your wives is agape. It means divine love. It means na parang nandun yung pagkikare, nandun yung pagpapalago, complete wholeness. No? It means dying every day to yourself. Why? Because husband's leadership is not to dominate or dominion. It's a self-giving love that protects life and sanctify the wife. No. Again, the purpose of marriage, sabi ko nga nung nakaraang linggo, is not to make your spouse happy, but to make your spouse holy. No. Thank you. Why? Kasi ipe-present mo siya sa Panginoon na walang stain. Huwag mo siyang ibulid na magkasala, no? Huwag mo siyang attempt na makagawa ng mali. Bagkus tulungan mo siya na lumago palalo sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ang Greek word ng gave himself up is para didumai o para didome. Hindi yan para hindi dumumi, ha. Baka iniisip nyo may constipation eh. No? Greek word po yan, hindi po yan Tagalog, no? Wag niyong i-interpret ng Tagalog, no? Ito po yung kanyang pagkakaano para maano natin yung pronunciation. Para dido me, ganon. So ibig sabihin to hand yourself over fully or surrender yourself with no conditions or reservation, no? So ito yung kalagayan nating mga husband, no? So pagdating nyo po sa langit, kausapin nyo agad si Pablo. Ba't naman ganun yung instruction mo sa mga husband?
Ang hirap naman nun. No? Hindi ba pwedeng husband provide everything for your wife? Hindi pwedeng ganun na lang. So, bakit kailangan ano pa? So, no, mahirap, no? Pero, yes, it was written for us para din po tayong lumago pa sa Panginoon. So, because husband's leadership is not to dominate or domination, it's a self-giving love that protects, lives, and sanctify the wife. No? Sa psychology, pinag-aralan doon that women is not the weakest. Sang-ayon ba kayo? That women is the stronger person? No, parang mga babae lang nag-yes eh. Oh. You know why? You know why? Yung babae, kasi meron silang broader shoulder. Parang hinipo nila yung ganun mga. Talaga ba? Why? Kasi para akuin nila yung mga umiiyak. In psychology yan. No, hindi ko sinasabi sa Biblia. Para pag may umiiyak, no, yung shoulder nyo ay magiging crying lap. No. Ganun din, sa babae din ibinigay yung panganganak. No. Malaki lang po yung tiyan ko. Pero hindi po ako buntis. No, hindi po ako manganganak. So, sabi, ang mga kababaihan daw yung stronger person. Kasi pag ang lalaki, no, hindi kumikilos, yung mga babae ang kumikilos. That's why si Eva na-tempt. Meron yung challenge eh. No? Kung ano yung hindi kayang gawin ng mga nanay. Nag-post yung anak. Sabi ng nanay, kaya o di niya mag-post, ganito. Ikaw nga kulang pa sa ganyan-ganyan. Yung pala yung challenge kung paano tumahimik. Naka-post ng matahimik. So, yun nanay, daldal na ng daldal. As husband, ba't tayo napunta doon? As husband, we have to give ourselves fully to our spouse with no conditions or reservations. So, imaginein mo, nagtalo kayo mag-asawa. Are you trying to win on the conversations or you're trying to win your wife? So, maninimbang po kayo. That is why, sabi ni Apostle Pablo sa verse 26 ng Ephesians 5, to make her holy, cleansing by her the washing with water through the word. Tayo, naalala ko nung unang umattend ako ng ating relationship talk. Sabi ni Boss K, that husband, every husband in the house is the pastor. Kayo ang magtuturo bilang kalalakihan, kayo ang magtuturo, maglilid doon sa Word of God at ililid nyo ang inyong sambayanan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, the primary job as a couple, aside from praying for each other regularly, is to make you also what the Lord Jesus see. Aside, no? Pinagpe-pray niyo po ba, by the way, pinagpe-pray niyo po ba ang inyong asawa? No? Na patuloy siyang gabayan? No? Na patuloy siyang gabayan? Na patuloy siyang protektahan? Na patuloy siyang bigyan ng wisdom? Na gawin siyang mabuting asawa? The same way, mga kalalakihan, ganun din sa inyong mga asawa, pinagpe-pray niyo ba? Or, thank you Lord, good night. Thank you Lord sa umagang ito. Salamat po sa pagkain. It is our primary duty to pray for our spouse. And also to make our spouse see, makita din ng ating mga partner, ng ating mga asawa,
kung ano yung nakikita ng ating Panginoong Yesus. Lord, ano ba yung nakikita mo? Babalik tayo doon sa business talk kanina ni Boss Kay. Ano yung ginawa ng Panginoon? Kung paano niya, no? Nandun siya nagko-correct, nagdi-disseminate, nagtitrain, nagde-demonstrate, nagli-lead ng maayos. Makita kung ano yung nakikita. Again, husband's leadership is not to dominate. It's a self-giving love that protects, live, and sanctify the wife. This is the kingdom model for husband. Not I demand, but I die. Sabi dyan. So husband's leadership in marriage is a form of servant leadership or partnership, which explicitly rejects domination, control, or tyranny. The husband's role involves providing for the protecting his family, not just financially, but also emotionally and spiritually. This is about creating security, not a control. A husband takes responsibility for the family's direction and well-being, taking initiative to ensure needs are met and problems are addressed. Rather than being passive or neglectful, in essence, this perspective defines leadership as a responsibility of influence and guidance, not demand or dictatorship, fostering an enrichment where both partners can thrive in unity and mutual respect. So, yun po yung number 2. Then number 3, nasasabayan pa po ba? Kaya pa po? Kaya pa? Meron pa tayong mga ilang topic. Matagal pa po ito. Kasi pinahaba ko po talaga para joke lang po. So, submission is impossible without sacrifice. Okay? So, why? Sabi dyan, why submit to your husband? Mahirap ba talagang mag-submit para sa mga kababaihan? No? Nagingitian yung iba, no? Mahirap ba talagang mag-submit? Tanungin natin, wag na. So submission is not slavery. Again, it's not slavery. It's trust in godly leadership. Minsan, kapag ka nakikita mo na parang mas marunong ka pa doon sa asawa mo, dahil na-discover mo na parang minsan ang hirap na mag-submit, di ba? Ay kung sa'yo lang kami aasa, walang mangyayari sa atin. Di ba? Walang mangyayari sa atin pag sa'yo lang kami aasa. Pero it's a trust, no? Sa Biblia, especially sa Old Testament, meron doon babae ang pangalan Abigail. Meron siyang isang asawa na napaka-greedy, gahaman, si Nabor. Ang ginawa ni Abigail, kahit ganon si Nabor, nagsasubmit pa rin siya. Hindi maganda yung pakikitungo ni Nabor sa kanyang mga tauhan, pero si Abigail kinocompensate yun. Hanggang dumating yung panahon na kinausap siya ni David, si Nabor. Nangihingi, no, ng extra dun sa kanyang inani kasi marami naman siyang inani. Pero nagdamot. Ang ginawa ni Abigail, siya yung nagbigay. Yes, weak yung kanyang asawa, but she still submit. And at the end of the story, namatay yung kanyang asawang lalaki at naging isa siya sa mga asawa ni Haring David. Many wives misunderstood biblical submission because they only hear one side of the principles. 'Di ba? Maraming mga kababaihan, especially kapag ikaw yung babae na nasanay ka na dumidiskarte ka, nasanay ka nung single ka na itinaguyod mo ang iyong pamilya, mga kapatid mo,
Now, ngayon may asawa ka na, nakita mo yung asawa mo na hindi rin pala ganun kagaling dumiskarte. Of course, mahirap. Pero in a biblical way, kailangan mo pa rin mag-submit. A wife must submit to his husband who is submitting to Christ. Ako naman, naniniwala naman ako as a Christian couple na ang mga kalalakihan bilang Kristiyano ay nagsisikap naman para sa kanyang pamilya. Maaring magkaiba kayo ng inyong diskarte, ng inyong pananaw sa buhay, but a Christian husband, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Why? Because he is submitting to Christ also. So the wife respond to husband's sacrifice, not to his shouting. Again, yung sinabi ko nung nakaraang linggo, husband and wife, hindi po kayo magkaaway. You're not the enemy. We have a common enemy. That is the devil. Gusto niya lang ipamukha sa atin na magkaaway tayong mag-asawa. Ipamukha sa inyo. Gusto lang kayong sulsulan para ma-destroy, masira ang inyong pagsasama. Gusto niya lang i-appear sa inyong dalawa na kayo'y magkaaway, na may mga bagay na dapat ninyong hindi pagkasunduan na matter of principle. But actually, it's not. It's the devil na nag-i-instigate sa inyo. So sabi ni James, i-rebuke mo yun. No? Resist the devil and he will flee from you. Tandaan po ninyo, no? Hindi po kayo magkaaway. And also, wife, listen. You are not the supervisor of your husband. Yung mga asawa kasi, di ba? Parang nakatingin sa lahat ng ginagawa ng mga kalalakihan eh. Pagtapos mag-toothbrush, titingnan niya yung asawa niya. Saan ba niya ito lalagay? Babalik niya ba ito sa lalagyan o hindi? No? No? So, mga asawa, mga kababaihan, hindi po kayo supervisor. No? Hindi po kayo supervisor. Hayaan po ninyo. Kaming mga lalaki po, likas po kami minsan na gano'n. Pagtaas mag-toothbrush. No? Or, that's the right term, no? May mga gano'n. May mga lalaki naman na napaka-OC. No? Meron pang letter D sa huli, OCD. Overcompulsive disorder, no? Na gusto nasa ayos lahat. At alam, no, kapag ka nagalaw yung gamit. So insight, a wife is designed to respond whatever you give her, she multiplies, no? So, sabi dyan, hindi yung katulad yung joke na nabasa nyo. Ha? If you give her sacrifice, she multiplies honor. If you give her humility, she multiplies peace. If you give her selfishness, she multiplies frustration. If you give her a house, she will multiply it and make it a home. Di ba? Hindi ko na isusunod yung ano pa. Baka So, you are designed to respond whatever you give her, she multiplies. So, number 4, may dalawa na lang po. Tapusin na natin. Number 4, the cross kills the spirit of entitlement. Sabi dyan sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa mga kababaihan, kapag nag-asawa kayo,
nawawala na po yung inyong pangalan, yung inyong identity. Nagiging Mrs. ano na kayo. Halimbawa, Liantada. So, nung kinasal kaming mag-asawa, nagiging Mrs. Liantada na po siya. Hindi ko nakilala kasi yung ibang, yung apelyido ninyo, kaya hindi ko na mabanggit. Apelyido lang namin dalawa yung alam ko, kaya yun lang po. Ibig sabihin, as Christians, kung paano nire-represent natin si Kristo, at si Kristo din yung nakikita sa atin, nabubuhay din tayo para sa isa't isa. Sabi nga natin na kapag ikinasal, umaattend tayo sa ating funeral. Kasi namamatay na tayo doon sa ating pagiging single. So, isa din sa enemy na marriage is being self-righteous. Yung, ako tama dito. Sumunod ka sa akin, ako nakakaalam. No? Gawin mo to kasi alam ko to, ako yung tama. O yung iba naman, I deserve that. Bahala na po kayong magdugtong. I want that. I should have that. No? Parang, dapat deserve ko yung ganitong ano eh. Marami tayong deserve. The cross ends entitlement. The life that now we live it for the glory of God. And also in marriage, the life that we are now live is for our couple. Nakikita. Alam niyo po yung hari, kapag yung mga hari nung araw, di ba may crown? Unlike kay King Philip ngayon dahil nga sa media, so kilala natin siya kahit wala siyang crown. Pero nung araw, nung wala pa yung media, pag yung hari tinanggalan ng crown, hindi na siya kilala bilang hari. He is like an ordinary person. Pero, pag ipinakita ng babae, ng reyna, kung sino siya, nare-recognize ng lahat na siya pala yung hari, even without his crown. The same thing sa mag-asawa. Pagdating sa labas, hindi naman nila kilala, hindi naman nila alam kung may asawa ka o hindi. But when your wife or your spouse, how he cares for you, how he treats you, dito nakikilala. Ito pala siya. May asawa pala siya. Siya pala yung hari ng bahay. Pero kung paano mo siya tinitreat sa labas, ganito yung nagiging impression ng mga tao. Kung inuutos-utusan mo siya, siguro driver niya yan. Siguro nila yan, kasambahay nila yan. Sa kingdom, humility always precedes honor. Whoever humbles himself will be exalted. Kung sino yung nag-humble ng kanyang sarili, ini-exalt. That's the transformative power of Jesus' resurrection. It can bring new life, even in marriage. It helps overcome damage, conflict, and brokenness through forgiveness. Renewed intimacy and sacrificial love. This idea suggests that just as Christ was resurrected, marriage can experience a resurrection from spiritual, emotional, or relational death by surrendering to God's power and following His guidance. Naalala ko nung nagsisimula ako magpastor, merong isang babae doon, faithful Christian. Yung kanyang asawa ay lasinggero, sabungero, hindi talaga responsible husband. Sabi niya, pastor, anong gagawin ko? Ganito yung asawa ko, pero mahal ko siya, ayaw ko siyang iwan. Ayaw ko siyang hiwalayan, sabi nung babae. Sabi ko, paano ka ba mag-pray? Nanalangin ako, tahimik o naririnig niya? Sabi niya, tahimik lang po ako mag-pray. Kasi pinagpipray ko siya. Sabi ko, pag natulog yung asawa mo,
Yung alam mong katutulog pa lang, kahihiga pa lang, mag-pray ka. Pag-pray mo siya, iparinig mo sa kanya yung mga gusto mong mangyari. Kung paano mo dinudulog sa Panginoon. God's grace. Manggagawa na rin po yung kanyang asawa ngayon. You know, that's the power of humility. How you humble yourself. Hindi yung bahala ka nga dyan, ano kay, ganito ka kasi, iwanan na kita, bahala ka. No. Pagiging mapagpataas po yun. And then lastly is, yan, sakto. Sacrifice produce sanctification. Sabi dyan, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Sanctification, sometimes, or there are times that our marriage ay nalalagay sa isang difficult situation. Sanctification is a challenging season na kung saan it becomes opportunity for spiritual growth and become more like Christ rather than solely focusing on personal happiness. Sa aming mag-asawa in our 33 years of marriage, marami din po kaming pinagdaanan. At kapag nagre-review kami, nagbabacktrack kami nung aming mga pinagdaanan, nagpapasalamat kami sa Panginoon. There are difficult times talaga na even kami minsan hindi kami magkaintindihan. She is a professional, she is a teacher, ganun din naman ako, sa rin akong pastor, pero may pareho kaming paninindigan. Pero kapag tinitingnan namin yung aming pagsasama for 33 years, ganun kumikilos ang Panginoon sa amin. Na kung minsan akala namin parang, Lord, kakaiba itong nangyayari sa amin. No? Mula sa aming mga anak, hanggang sa amin. Tinitingnan namin kung paano kumilos ang Panginoon. May mga lessons siyang ibinibigay, may disiplina siyang ibinibigay, pero ang kagandahan doon, He still provides ng solution. Yes, ilalagay ka doon sa isang sitwasyon para matuto ka, pero nagpo-provide din siya ng tulong para makayanan mo yung disciplinary action na yon that you have to go through on that disciplinary action. And that is sanctification. Again, ang pag-aasawa, sabi nga natin, ay hindi ito isang kanin na parang isusubo. Na kapag napasok ka, iluluwa mo na. Sanctification, this is a call for husbands to love their wives in a way that parallels Christ's love for the church. Just as Christ cleanses the church with the washing water, with the word husbands, the washing of the water with the word. Husbands are to use God's word to help sanctify their wives. No? Wala tayong ibang lalapitan sa lahat ng ating katanungan sa buhay kung bakit nangyayari yon. Pupunta lang tayo sa salita ng Diyos. Makakahanap tayo ng kasagutan. So, the husband's role is not to be the source of salvation, but to be partner in his wife's spiritual journey. Partner kayo sa isa't isa sa inyong spiritual journey as husband and wife. No. Partner po kayo. Your sacrifice as a husband cleanses the atmosphere. Your humility as husband breaks curses. Your dying kills the cycle of toxicity. And your cross becomes the place where God meets the marriage. The cross isn't only an event, it is a daily operating system. Kaya napakaganda, no? Bagamat yung cross is ito kung paano nila nung mga Romans kung paano sinesentensya ng kamatayan yung mga tao.
Pero it became, no? It becomes salvation para sa bawat isa. That is why the message of the cross brings salvation to those who believe in Christ. Kapag naniwala tayo. Yung illustration kanina ni Boss K sa paghuhugas ng paa. Ang ating Panginoong Kristo, may dalawa siyang choice nung gabi na yon. Una, first choice is to sit on the throne and demand honor. Kasi siya hari ng mga hari, di ba? Kapag nagbasa kayo pag nagbabasa kayo ng Biblia, napunta kayo sa 2 King, mababasa nyo doon si Elisha. Si Elisha, lahat ng sabihin ng hari ng Babylonia, ipinapakita ng Panginoon sa kanya. One time nagalit yung hari ng Babylonia at sabi niya doon sa general, lusubin niyo si Elisha at patayin ninyo. Paggising nila umaga, sabi ng kanyang alagad, Master, ang daming kawal sa labas. Tatapusin na yata tayo. Sabi ni Elisha, huwag kang mag-alala. Mas marami yung ating sundalo. Ang ginawa ni Elisha, pinag-pray niya yung kanyang servant, and then nakita ng servant kung gaano karami yung sundalo ng anghel doon na nakapalibot doon sa mga sundalo ng Babylonia. Imagine kung ang ating Panginoong Kristo umupo sa trono that night, ilang bilyong anghel ready to fight yung pupunta doon. The second choice is to pick a towel and wash the feet of the disciples. Well, alam niyo na yung istorya, kunento na kanina, di ba? He pick up the towel. Sa kanila, culturally, kapag pumasok ka sa isang inn o sa bahay na ganon, na kung saan, yung servant nung lugar na yon ay automatic dapat iwawash yung kanilang paa. Kasi, totoo yung sinabi ni Boss, imagine, no, nakasandals lang sila, hindi simentado yung kanilang linalakaran, maalikabok yung paa mo. Siyempre, nagpapawis yung paa. Imagine ninyo, naglalakad. Di ba ang dumi ng paa na yun? Ang dumi ng paa. And yet, ito yung Panginoon, Master, King of Kings, the Maker of heaven and earth, iwawash yung feet mo. Lupit, no? Bilang mga manager, bilang mga may-ari ng company, kaya nyo bang gawin yun sa inyong mga trabahador? Sa inyong mga janitor? No? Papaupiin nyo yung janitor ninyo, and then iwawash nyo isa-isa yung kanilang mga paa. Kaya ba? Kaya naman. Kaya nga ng Panginoon. Di ba? Kaya naman. He picked the towel and washed the feet. He chose the towel. He demonstrates servant leadership. Service becomes his crown. Tayo, our service, our family, becomes our crown. Our sacrifice becomes or became his glory, and humility became his honor. In marriage, every argument, sabi ko nga kanina, presents the same choice. Which will you pick? Towel or fight for the throne? Ako ang hari sa tahanan to. Sabi naman nung asawa, ako naman ang alas sa tahanan na ito. I am the ace. So, sinong mananalo? So, winning
the argument or winning your spouse's heart. So application, sacrifice test. I am reacting like Jesus. Am I reacting like Jesus or like my emotions? Kung ano yung emotion ko. Sabi nga ni Boss K kanina, yung magkapatid John and James, they are sons of Bonerges. Sons of thunder. Kumbaga sa translation sa English, thunder. Ibig sabihin, it carries their name, their family name. Yung pagiging mainitin ng ulo nila, pagiging pikunin nila. Imagine, gumawa na ng himala yung Panginoon. Nung makita ng mga tao na yung espiritu ng tao pumunta doon sa mga baboy, sabi ng mga tao, umalis kayo dito. Gumawa ng himala yung Panginoon sa lugar nila, pero pinaalis pa rin nila ang Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng dalawa, magpapadala na ba tayo ng kidlat para tupukin lahat ng mga tao na yan? Imagine, no? Mas matindi pa sila kay Storm. No? So, am I reacting like Jesus or like my emotions? Am I trying to win the arguments or win my spouse's heart? Sorry po, nawala yung win. No? Trying to win the arguments or win my spouse's heart. And am I offering sacrifice or demanding service? Kapag nag-utos ka ba sa asawa mo, para kang nasa Starbucks. Kape nga, yung black coffee. Walang please. No? Walang pakiusap. Am I carrying my cross or protecting my comfort? No? Bilang may asawa. So ano pa rin ang inyong, are you carrying your cross or protecting your comfort? Yes, the cross is heavy only for those who refuse to carry it. So, pangwakas, our declaration, sabay-sabay tayo, basahin po natin. Sabi dyan, I carry my cross, I choose sacrifice over selfishness. My marriage is founded on the covenant of Christ. Where there is dying, there will be resurrection. Where there is humility, there will be glory. So, thank you and God bless. Hari nawa. May mga aha din po kayo sa ating relationship talk, no, na nagkaroon kayo ng idea, nag-spark even that word para may apply ninyo sa inyong buhay bilang may asawa. So maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon.